Meron tayong dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The great God who is sovereign, all-powerful, is able to do more than we can ever think or even imagine. Opo, mga kapatid, patuloy po natin purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ang Diyos na nagkaloob sa atin ng buhay at ng lahat ng mga pagpapala sa ating buhay. Salamat, Panginoong Diyos. Yes, Holy and Eternal Father, we thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness. You are worthy of all praise and honor. You are worthy of all adoration. Kaya sa umagang ito, hayaan mo na patuloy po kaming lumapit sa iyong banal na trono. At sa aming paglapit, Panginoong Diyos, inaamin po namin, kung wala ka sa aming buhay, kung wala ka sa iglesia ito, wala rin po kami magagawa. Ikaw ang aming dakilang pastor. Ikaw ang hari ng aming buhay. Ikaw ang aming Panginoon. At ang pangalan mo, siya namin itinataas sa lugar na ito, sa aming buhay, sa aming mga pamilya, at sa aming iglesia. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na patuloy mo pong linisin ang bawat isa sa amin. Cleanse us from all our unrighteousness. Purify us, O Lord. At hayaan mo na may hayag ang inyong mga salita sa lugar na ito. May tanim sa aming mga puso. Mag-uusap ka, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Gamitin mo po ang inyong lingkod. Opo, Panginoong Diyos. Lahat ng ito ay sa pamamagitan ng inyong kagandahang loob. Ang nais po namin, Panginoon, ay may taas ka. Na ikaw ang siyang mabigyan ng lahat ng papuri at pagsamba sa araw na ito kung saan pinagdiriwang namin ang inyong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat. Kaya mo na may pagkatiwala mo namin sa inyo ang lahat ng gawain namin sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. And amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Today is game day. Ready na ba kayo? Isipin mo, kahit na may mga nararamdaman, yung ating mga dito pa rin sila.
para sa ganun ipakita ang kanilang suporta. Sino kaya ang mananalig? Kami! Ang Diyos! Ang nakikita ko, kulay yellow, kulay blue, at ang mga naka-checkered. Lahat tayo, hanggang maaari, gusto natin manalig. Gusto natin manalo. Di po ba? Kaya nga, ginagawa natin yung mga paghahanda. Pa-practice tayo. Minomotivate natin ang ating mga kasamahan. Kasi ang nais natin ay maging winner. Pero sa umagang ito, titignan natin. Kasi may mga winners and may mga whiners. Ito po ang pamagat ng ating mensahe. Winners and whiners. Sino ang winners? Red! Tayo. At sino ang whiners? Amen. Ay, dyan na yata tayo mag-closing prayer. So ano ba ang winner? Ang winner, siya yung nagtatagumpay sa kompetisyon. Gustong-gusto natin yun, di ba ba? Sila yung mga nagtatagumpay sa mga eleksyon. Sila yung mga nagtatap sa kanilang mga klase. Sa kanilang mga trabaho, sila yung mga gumagawa na pinupuri ng mga taong nakakakita ng kanilang mga gawain. Sila yung mananagumpay. They are the winners. At ang isang magandang halimbawa dyan ay si, kilala nyo? Heidelin Diaz. Siya ang kauna-unahang atleta na nagbigay ng gintong medalya sa bansang Pilipinas noong nakaraang 2020 Olympics. Sipin nyo, hindi akalain na isang babae at nakared pa siya. Ang mananaig. Ano naman ang whiner? Ang whiner, siya yung mareklamo. Siya yung sumbongero. Siya yung walang kakontentuhan sa buhay. Sabi natin, minsan ba may mga pagkakataon ba na whiner ako? Tama, may ako rin, may mga pagkakataon na nagreklamo. Minsan hindi natin nasasabi sa ating mga pananalita, pero sa ating puso. Di ba ba? Sa ating puso ba? Bakit ganun? Hindi dapat ganun. O kaya may mga pagkakataon din na ang tinitignan natin ay ang ating kapwa. At wala akong makuhang halimbawa ng whiner, kaya eto pa rin. Whiner, alam niyo ba, nasa Bible, may mga winners and whiners din. Sino sa mga Bible characters ang kilala niyong winner? David, good choice. Gideon, sino pa? Joseph. How about yung whiner? Okay. Tama. Mga nagreklamo. Mga laging may hinahanap. Sa umagang ito, titignan natin ang isang Bible character na talaga namang siya ay isang winner. Siya si David. Ano ba ang mga katangian ni David para masasabi natin na siya ay isang mananagumpay? Unang-una, siya ay may matatag, malakas na
pananampalataya. Sa palagay mo kaya, malakas ang iyong pananampalataya? Sa tingin mo, matatag ka sa iyong buhay Kristiyano? Ito yung pagkakataon, mga kapatid, na ang titignan natin ay ang ating mga sarili. Hindi yung iba. Ang titignan natin, tayo. Kaya, ang katanungan, malakas ba ang aking pananampalataya? Katulad ba ni David, ang aking pananalig? Meron din siya courage. Sino ang higante na nakalaban ni David? Si Goliath. Malamang wala yan sa question mamaya. Pero nung panahon na ang Israel ay kaharap nila ang mga Pilisteo at nandun si Goliath, yung mandirigma na tinaguriang champion, matangkad, malakas. At nang dumating si David, sabi niya, hindi pwede ito. Kinukutya niya ang mga hukbo ng Diyos na buhay. At nandun ang kanyang lakas ng loob para harapin si Goliath. Kaya nga umarap siya kay Haring Saul, yung bang dinidiscourage siya sa kanya, bata ka pa. Samantalang ang kaharap mo ay isang mandirigma. Noon, ngayon, malakas pa rin siya. Pero ito ang kasagutan niya. Your servant has killed both lion and bear, and these uncircumcised Philistines will be like one of them. See, he has defied the armies of the living God. Moreover, David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of these Philistines. Si David, malakas, matatag ang kanyang pananampalataya. Matibay ang kanyang loob. Pero, kanino nakasalalay ang kanyang pagtitiwala? Sa Diyos. And that makes him a winner. May mga pagkakataon na nangihina ang loob natin. May mga pagkakataon na nadidismaya tayo. Pero ang Panginoong Diyos, ang ating pag-asa, siya ang ating kalakasan. And when we rely on Him, when we depend on Him, that makes us a winner. Because God, the Almighty God, is the ultimate winner. So ano ang mga katangian ng mga winners? Malakas, matatag ang kanilang pananampalataya, matibay ang kanilang mga loob, meron din silang puso na sumusunod. Nasabi sa 1 Samuel 17, sa verses 17 to 21, noong ang mga kapatid ni David ay nasa labanan at tinawag siya ng kanyang tatay na si Jesse. Sabi sa verse 17, then Jesse said to his son David, take now for your brothers an ephah of this dried grain and these 10 loaves, and run to your brothers at the camp.
Kunin mo itong keso, kunin mo itong tinapay, at dalhin mo sa iyong mga kapatid sa kampo. Carry these 10 pieces to the captain of their 1,000 and see how your brothers fare and bring back news of them. Sa verse 19, now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines. So may labanan. At inutusan ni Jesse ang kanyang bunsong anak na si David para pumunta doon at ihatid ang kanilang mga pagkain. Titignan din kung ano ang kanilang kalagayan. Kung ikaw, papupuntahin sa digmaan, papayag ka ba? Kung sakaling papupuntahin ka sa Gaza, sabihin sa'yo, Alex, Mike, pwede ba kayong pumunta sa Gaza? At maghatid kayo ng mga provision doon? Siguro sabihin kay Alex, Lord, pagaling mo na ako. Di ba? Pero, tignan nyo, ang pagtugon ni David sa verse 20. So David rose early in the morning, left the sheep with the keeper, and took the things and went as Jesse had commanded him. Madaling araw, pumunta na siya sa Bitakay, sa Labanan. And he came to the camp as the army was going out to the fight and shouting for the battle. Madaling araw, gumising siya at sinunod niya ang kanyang ama. Pumunta siya sa labanan. Wala siyang takot. Wala siyang pag-aalinlangan. He is a winner. Because of his faith, because of his confidence, at dahil sa kanyang pagsunod. Kaya nga sa New Testament, sa Acts 13, sa verse 22, and when he had removed him, ang unang hari ng Israel ay si Saul. Pero sinuway niya ang Diyos. At nireject siya, tinanggal siya. Ang Diyos, tinanggal niya si Haring Saul. He raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do my will. Yan ang winner. Di ba ba? Sa harap ng Diyos, nandun ang kanyang puso na sundin ang kalooban ng Panginoon. Kung sakaling ipapalit natin yung pangalan sa David, sabihin, I have found strength, a man after my own heart, who will do all my will. Ano sa palagay niyo? Kaya ba? O sige nga, sabihin niyo sa inyong sarili. Palitan niyo ang pangalan David sa inyong pangalan. I have found parang iisa lang ang umitin. Pero, eto po, ang mga katangian ni David, kaya siya ay winner. Winners of strong faith, winners of courage. They have a heart that is obedient, and they are humble. Mapagpakumbaba po sila. Si David, hindi po siya perfect. Kung minsan isip natin, mahirap maging winner.
Mahirap maging isang tao na sumusunod sa Panginoong Diyos kasi kailangan perfect ka. Pero si David, hindi po siya perfect. Nagkamali siya. At sabi nga ng ibang mga preachers, David committed a mistake big time. Malaki, matindi ang kanyang pagkakasala. Alam na natin yun. He committed adultery and murder. Grabe yan. Pero nandun ang puso ng Panginoon. Ginamit niya si Nathan para sa ganun ipakita kay David ang kanyang pagkakamali, ang kanyang kasalanan. Minsan, iba-iba ang ginagamit ng Diyos para ipakita sa atin ang ating mga kamalian. Minsan tao na nangungusap sa atin. Minsan naman mga pangyayari. May mga pagkakataon na pati sakit ay ginagamit ng Diyos para tama tayo. Pero ang pagtugon ni David, kakaiba. Nung nilapitan siya ni Nathan at ikinuwento sa kanya tungkol sa isang mayaman na nung dumating ang kanyang bisita, ay kinuha pa rin niya ang tupa ng kapitbahay na iisa na lang. Nagalit si David. At nung sinabi sa kanya ni Propeta Nathan na ikaw yun, you are the man. Ito ang sabi ni David, I have sinned against the Lord. Wala na palusot, di ba? Hindi sinasabi, hindi kasi. Nung pagkakataon na yun, nandoon si Bathsheba na naliligo. At gumamit siya ng mga pabango, amoy na amoy. O kaya, ang liwanag kasi ng buwan ng panahon na yun, at kitang-kita ko, si Bathsheba, wala na. Nung sinabi sa kanya, ikaw ay nagkamali, inamin niya kagad, nagkasala ako. Kanino? Unang-unang sa Panginoon. And that makes him a winner. May mga pagkakataon sa ating buhay na kapag sinasabi yung ating pagkakamali, nasasaktan tayo. At nangyayari ito sa akin yun. Minsan isip ko na ako ang pastor. May karapatan akong magkamali. Di ba? Pero inisip ko, Lord, entitlement yun. Dahil ako ang pastor, dapat respetuhin niyo ako. Hanggang ba? Dapat sumunod kayo sa akin. Pero hindi winner kapag ganun. Ang winner, pinapakinggan niya ang sinasabi ng iba at tinitignan niya ang kanyang sarili, ang kanyang puso. Kaya nga sa Psalm 32, sa verse 5, etong sabi ni David, I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. God is faithful and just. Sinasabi sa atin ng 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Yan si David. Tignan naman natin yung unang hari ng Israel, si Saul. Siya ay isang
whiner. And what makes him a whiner? Whiners make excuses. Alam niyo nung inutusan siya, sabi sa kanya lahat ng mga Amalekites, sugpuin niyo. Bata, matanda, babae, lalaki, at yung kanilang mga hayop. Ubusin niyo sila, lipulin niyo sila. At minsan yun ay katanungan ng maraming tao. Sabi, bakit ganun ang Diyos? Dito, sa 1 Samuel 15, sa verse 18, makikita natin na, now the Lord sent you on a mission and go and utterly destroy who? The sinners. Kasi ayaw ng Diyos na ma-influensya ang mga Israelites sa kasalanan. Kaya sabi niya, ubusin niyo sila. Jipulin niyo sila. Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. Pero hindi sinunod ni Haring Saul. Kaya ang tanong sa kanya, why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you swoop down on the spoil and do evil in the sight of the Lord? Ito ang sagot ni Samuel. Ni Saul. Ito ang sagot niya kay Samuel. And Saul said to Samuel, but I have obeyed the voice of the Lord. Kita nyo? Sinasabi na sa kanya na sinuway mo ang kautusan. Eh, siya sinasabi, hindi, sumunod ako. I have obeyed the voice of the Lord and gone on the mission on which the Lord sent me and brought back Agag, king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites. Tama ba yun? Hindi, mali. Sa verse 21, but the people took the plunder, sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. Gumagawa siya ng sarili niyang diskarte. Sinasabi niya na, hindi, kaya nangyari ito kasi para rin naman sa Diyos ito eh. Iaalay rin naman namin sa Panginoon, sa Gilgal. Pero sa mga susunod na verse, sinabi sa kanya ni Samuel na, akala mo ba, higit na magugustahan ng Diyos ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Dito galing yung obedience is better than sacrifice. Mas mabuti ang pagsunod sa Diyos kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pagkukulang. Disobedience is like the sin of divination. At ang katigasan ng ulo'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Intindi, ano? Yung katigasan ng ulo ay katumbas pala ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. Minsan sinasabi natin, hindi naman ako yumuyo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi naman ako sumasamba sa kanila. Pero kung matigas pala ang ating ulo, kung ayaw pala nating sumunod, yun ay katulad na rin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sapagkat itinakwil ni Saul ang salita ng Diyos, itinakwil rin siya bilang hari. He was rejected as king over Israel.
So yung whiners, they make excuses. May mga dahilan. At lagi natin sinasabi, kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag sinabing, sino ang magbo-volunteer? Marami tayong dahilan. And whiners like to do things their way. Eto, sa palagay nila, eto ang tama, eto ang gagawin ko. Pero ang sagot ni Samuel sa kanya what have you done? Anong ginawa mo? Magandang tanong ito, di ba? Ano ang ginawa mo? At ang sagot ni Saul, when I saw that the people were scattered from me, ito yung pagkakataon na hindi na niya mahintay si Samuel. At siya na nag-alay. When I saw that the people were scattered from me and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered together at Michmash, then I said, the Philistines will not come down on me at Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. Therefore, I felt compelled and offered a burnt offering. Ang hari, hindi naghahandog. Yan ay gawain ng pari. Pero dahil itong si Saul hindi na makapaghintay, meron na siyang takot at pangamba sa kanyang puso, ginawa na niya. Sa pagnanais na maliligtas siya sa mga kalaban. Pero ang sabi ni Samuel sa kanya, you have done foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God which He commanded you. For now, the Lord would have established your kingdom over Israel forever. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded. Yun ang consequence ng pagsuway ni Saul sa kautusan ng Diyos. It cost him the kingship. Kaya pinalitan siya ni David. At nung una pa, ganun din ang ating mga ninuno. Di ba? Yung bang nasanay ng tao na kapag may mga pagkakamali, itinuturo ang kanyang kapwa. Ganyan nangyari kay Adam and Eve. Nung tinuksyo ni Satanas, si Eva, at kumain siya ng prutas. At binigyan rin niya ang kanyang asawa na si Adan. At sila ay nagtago. Kumuha sila ng mga dahon para takpan ang kanilang kaubaran. Dahil nakita na nila na sila ay bad. Sa Genesis 3, verses 9 to 13, eto na, dumating na ang Diyos. Then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Kanina ang tanong, anong itong ginawa mo? Ganon naman ang tanong, where are you? Asan ka? So he said, I heard your voice in the garden. I was afraid because I was naked and I hid myself. And he said, etong sabi ng Diyos, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Kumain ka ba sa prutas na iniutos ko huwag niyong kainin? Ito ang sagot ni Adan. Then the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree
and I ate. So, kanino pinapasa ang kasalanan? Sa babae. Pero yung babae naman, nung tinanong siya ng Diyos, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Pinasa rin kay Satanas. At minsan ganun tayo. Diba? Kapag may mga nagagawa tayo, naghahanap tayo ng butas para sa ganun. Ituro ang pagkakamali sa iba. Para sa ganun, makalusot tayo. At kapag ganun ang ginagawa natin, we become whiners. Because whiners blame others. Hindi yung, nagkamali ako. Mali na ako. Kailangan matutunan ko ang aking leksyon at aayusin ko kung ano man yung nagawa kong pagkakamali. So winners, they have strong faith, they are courageous, they are humble, they have a heart that is obedient, and they overcome discouragements. May mga pagkakataon ba na nadi-discourage kayo? Oo naman. May mga pagkakataon na pinanghihinaan tayo ng loob. Pero ang winner, ino-overcome niya ang mga negatibong kaisipan at karamdaman na ito. Balik tayo sa 1 Samuel. Yung kapatid ni David, yung panganay na kapatid na si Eliab, nung dumating si David, dapat nga magpasalamat siya dahil dinalahan sila ng pagkain, di ba? Pero sa verse 28, now Eliab's oldest brother heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was aroused against David, and he said, "Why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have to come down to see the battle." Ang sinasabi kay David na kaya ka lang naman nagpunta dito kasi gusto mo lang manood. Gusto mo lang makibalita. Pero ang sagot ni David, and David said, "What have I done now? Is there not a cause?" Then he turned from him toward another and said the same thing. And these people answered him as the first. Iniwan niya. Diba? Kesa naman makipagtalo, iniwan na lang niya. Bakit? Kasi si David ay isang winner. Hindi niya pinapatulan ang mga negatibo na sinasabi sa kanya. At maging yung hari, sabi sa kanya you are not able to go against this Philistine to fight with him. For you are a youth, and he a man of war from his youth. Di mo kaya ito. Pero malakas ang pananampalataya ni David. He is a winner. He is able to overcome discouragement, negative thoughts. In-overcome niya lahat yun. At hindi lang yan, meron din siyang love and compassion. Kasi nung siya ay naging hari na, yung mga kapu-apuhan ni Haring Saul, si Mephibosheth, ay kanyang pinahanap, tinawag, at inalagaan. Nandun ang kanyang pag-ibig, nandyan ang kanyang awa. So winners, tignan nyo ha,
Winners have strong faith, courage. They are humble. They have obedient heart. They overcome discouragement. And they have love and compassion. At kung kukunin mo yung acronym, ano yun? School. Winners go to school. Kaya nga, yung mga nagpunta sa Ambitacay Elementary School ay mga winners. Ako na lang mag-amen. Amen. Samantalang yung mga whiners, they make excuses. They do things their way. They blame others. And they complain. At kapag ganito nakakasama mo, nakakapanghina ng loob. Di ba? Kaya gusto ko yung mga kapatiran natin na kapag sinasabi, sige, gawin natin. Sige, kaya natin yun. Kesa naman sa iba na, ako mahirap yan. Ako maraming trabaho yan. Ang mga winners, go, go, go. Ito ang sabi ni Theodore Roosevelt. Complaining about a problem without posing a solution is called whining. Ang tanong, okay lang ba ang magreklamo? Oo naman. Yes! Kaya nga, pagkatapos ng mga events, ay meron tayong mga evaluation. Doon mo ilagay, sabihin mo kung ano yung mga nakikita mong kakulangan o i-appreciate mo yung mga nagawang maayos, yung mga tama. In the book of Psalms, si David, may mga pagkakataon na kung babasahin natin, nagreklamo siya. Binubuhos niya ang kanyang puso. Pero, kapag puro ka reklamo at wala kang binibigay na solusyon, that is whining. Pero kung meron kang mga comments at sinasabi mo, siguro mas maganda kung gawin natin ganito. Siguro mas maayos kung ganito ang proseso na gagawin natin. That makes you a winner. Whiners always find a reason to complain. Winners always find a way to succeed. At sabi ng isang writer, si Richard Paul Evans, isang manunulat, everyone has problems. Tama? Sino may problema? Ay, praise God, dito sa part na ito, walang masyadong problema. Dito tayo lumapit. Everyone has problems. It's how you choose to deal with them. Mindset. Ano kaharapin ang mga problema? Some people choose to be whiners. Some choose to be winners. So winning is a choice. Whining is a choice. Some choose to be victims. Some choose to be victors. Saan ka doon? Victors. Ang yellow team. Victors. Victor! Ang red. Ang blue. At tayo. Winner. Alam niyo kung bakit? Kasi pagdating sa langit, wala nang yellow, wala nang blue, wala nang red. Lahat tayo nakadamit ng puti. Sa harapan ng ating Panginoong Diyos,
nagpupuri at sumasamba na galing sa iba't ibang nasyon, galing sa iba't ibang tribo. Lahat tayo doon isang kulay sapagkat lahat tayo ay tinubos ng ating Panginoon. We are all winners. Kaya nga, maraming salamat sa Panginoong Jesucristo. At some point in time, lahat tayo winners. Di ba? Pagkapanganak mo pa lang, winner ka na. Hindi na ibigay yung gatas. Sigaw ka na. Hindi na ibigay yung pagkain mo, nagreklamo ka na. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat merong ultimate winner na walang iba kundi ang Panginoong Yesus na ibinigay ang kanyang sarili upang sa ganon tayo ay maging winners. Tayo ay maging victorious. Kaya, alampakan natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, we are all winners. We are all winners. But blue will get the points. Ito tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa inyong mga salita. Salamat sa papaalala mo sa amin na sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, we are winners. At ayon nga sa inyong salita, we are more than conquerors through Him who loved us. Sa sakripisyo na ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan niya ang kamatayan at kasalanan. Kaya nga sa 1 Corinthians 15:58, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for in you we are victorious. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo po ipaalala ito sa bawat isa sa amin. Itanim mo po sa aming mga puso at isipan na sa mga pagkakataon na kami po ay dumadaan sa mga pagsubok, lagi mong ipaalala that we are more than conquerors, that we are winners, that we are victorious. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang inyong pagpapalang sa bawat isa sa amin na sa araw na ito, patuloy po namin ipagdiwang ang inyong katapatan at kabutihan sa aming buhay at sa kabuuan ng Iglesia ng Great Lord of Redemption Yeshua Christian Ministries. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Lahat ng ito, tinataas po namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. And Amen.